teaching us that undying godliness and worthiness we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. sabay. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita, Panginoon, sa nakarang teaching ni Lord, Brother James. And, Panginoon, kayo pumanguna sa amin as we study your word, Panginoon. Mag-aralan to, Lord, i-apply yung mga topics, Lord, na hindi ganun kadali, Panginoon. Kaya tulungan yung lingkod niyo, Lord, para may deliver ito maliwanag, Panginoon, maayos at yung katapangan, totohanan, Panginoon. Alam po, Lord, kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga sa lahat. Nakaupo na po tayo. Ito, napansin ko sa iyo, tayo kayo ng tayo, ha. Ako, nakukuha ko na pag nag-CR ako ng ganitong oras, mamaya na ulit yun. Pwede nang tiisin eh. Ayan, napansin ko, hindi ko alam kung ano bang meron dyan. Nagkape kayo. So, anyway, ano natin? Kasi minsan, pag nag-replace, nasa kalagitnaan eh. Paano niya makukuha? Minsan talagang, di ba? Tuloy-tuloy yan eh, yung thought niyan eh. So, practicein natin yan, amen? Kasi nag-uumpisa na, ibuhos nyo na lahat. Okay? Okay, inom, CR. Ayan. Anyway. Ayan, sa totoo yun, sa NB actually, meron tayong preaching yan. Pero of course, maraming bago din, no? Napakaganda ng ganyan yung banat, no? So, iwasan natin yon. Ngayon naman, ay hindi pala ako nag-jacket na yan. Sinanay, magbali na. So, sana hindi pa kayo naantok. Dito nga kayo, Mark, dito. Peter. Baliin yung leg ko eh. Okay, title po natin ngayon. Actually, napaganda ng Titus 2. Lahat naman to eh. Pastoral epistle to eh. Sabihin, inaano yung mga pastor, no? Si Titus, pastor din po yan. Tulad ni Timothy. So, pero isang bagay lang po yung ating i-focus ngayon. Kaya nga nang inaya ko, wala si Cyrus. Okay, kasi bago siya. So, medyo sana gusto kong tutukan. Pero applicable din naman to sa lahat. Especially sa mga young men. Okay, ang title natin ngayon is, sabi dyan sa verse 6, young men likewise exhort to be sober-minded and something else, no? Ang title natin, exhort young men. Yun lang. Sinabing exhort. Yan sa dictionary, sino nakakalam? Exhort. So, mga ano ng mga pastor dyan, build up, pag exhort, no? Pero iba sa, pero pareho lang. Sinabing exhort, to incite by argument or advice, urge strongly. Ibig sabihin, huy, maglingkod ka sa Diyos, or huy, mag-church ka naman. To give warning, minsan, para siya ma-encourage, bibigyan ko warning. And urgent appeals. Diba? Uy, wag mong ganyan, ito yung gawin mo. Yan exhortation, pero sa ano niya, build up eh. Kaya nga isa sa mga tawag din sa preaching, other ways of sa preaching nito, ganito. Doon lang sa pag-aaral, tama rin 'yon. Exhortation ang tawag dito. Para yung mga lalanta-lanta, di ba? Sipagin, yung mga takot, tumapang, yung mga 75, maging 76. Eventually, 99 na eh, kung talagang tuloy-tuloy kami. Amen. Natuwa ako sa Cyrus kaso wala nga ngayon. Pero ang dami na nagdaan dito kahit sa diatim nun. 2 taon, mawawala. Ay, sayang na sayang. Anyway, so exhort young men. Ang subtitle po natin, Truths the young men ought to retain. Sa Tagalog po, yung mga katotohanan na to, ito yung dapat yung i-retain. Ibig sabihin, huwag nyo mawawala. Kasi ngayon, revive ka. 2 taon, so mawawala ka. Hindi mo na-retain. Hindi mo na-maintain. Okay? So, ano ba? Bakit natin mag-aaralan to? Of course, yung mga young men. Marami pa ng young men dito, no? Nasa unahan lahat. Yan. So, para kayo ay
Of course, later kayo maging leader eh. Totoo, sabi nga siya, ang bilis ng panahon. Kami dati, ako yung andyan. Napagalitan ni Pastor. Ngayon, ako na yung pastor. Parang, ang bilis lang. Ang bilis. Parang kahapon lang eh. Kaya, pag nakikita ko si Pastor, nadaan yung Pastor, parang dati. Iba, naalala ko yung first meeting namin, pinakilala ko. Ito pala yung pastor namin. Hindi ko makakalimutan yun. And then, salamat, nagstay ako doon kasi nga, medyo inuudyo ka na ng Panginoon kasi ito yung tamang church. Kasi nung naligtas ako, talagang alam na alam mo eh. Catholic, sablay. Hindi lang sablay, talagang panluloko. Great whore. Tapos ngayon, dami pang mga, ano tawag dyan, mga minions. Mga sumusunod ba sa Catholic, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, may pagkakapareho eh. Kaya kahit yung church natin sa Diadem noon, so, stick ako doon. Kasi nga, I believe yun ang plano ng Diyos. So, yun naman talaga. Ayun, ang bilis lang yan. Kaya ngayon, actually sa chapter 2 na to, kasi nga pastor po si Titus. Sa introduction natin, yan. So, si Paul naman, church planter, alam mo, apostol yan eh. So, ine-exhort niya naman si Titus para exhort yung mga member, mga church member. So, including, of course, men, adults, women, children, but focus tayo ngayong umaga sa mga young men. Okay? Kasi sa totoo lang, kasi nga sila yung minsan pasaway, pero sila din yung later na mag-lead. Pag sila'y natuto, nagtiwala sa Diyos, minahal sa salita ng Diyos at gawain ng Diyos, ayun yun, yung mga lalaki yan. So of course, suporta lahat tayo, amen? Hindi ka pasto, babae ka, o matanda ka na, or ano man. Suportahan natin. Okay, so para sa lahat pa rin to. Okay, so nakuha nyo na po yung pinaka-background nito, no? Si Titus nga po ay minemento ni Paul. Okay, kaya actually, again, lahat dyan ay nabanggit niya. Children, women, okay? But especially men and then young men. So, kaya ang subtitle natin, Truths the Young Men Ought to Retain. Dapat maintindihan natin ito. Actually, kinuha ko lang po yung mga... Kasi napakaraming exhortation sa young men. Pero ito lang po yung kaya ng oras natin. Okay? Kaya, ano may mga katotohanan na young men? Nangangarap ba kayong, kahit di kayong pastor, di ba? Gusto niyo yung Brother James. Kasi nahingit rin ako kanya. Magandang banat niya rin. Simple lang. Pero, yung mga bagay na hingit ako sa kanya, of course, yung anak na ay, laude-laude, di ba? Saan ka nakakita nun? Saka na-drive yung automatic, parang ayos ah. Sarap ah. Ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik sa manual. Anyway, so may mga ganda, mapunta tayo, ang tapos na NV. Yan ang gusto ko sabihin dito ay, gusto ko sabihin. Yun, so pag tinignan mo si Brother James, hindi siya tinataas. Pero siya talaga mapalad na individual dito. Amen? At kahit sa, doon, galing nila siya kung ano-anong church, yun naman lamang ko sa kanya, pero ano niya rin, na-survey niya rin yung mga churches, kaya I value his advice, alam ko yun. So kung na-observe ko sa iba yan, siya nanggaling talaga doon. No? But anyway, gusto niyo ganun respeto kayo, di ba? At yun, paglaki nyo, nandun kayo sa prime of your life, yung mga 45, yun dyan kayo, no? So gusto niyo sana, kaya yung ganong klase ng, yung mga young men ngayon, parang wala pang alam, di ba? Andun pa lang kayo, ngayon sa BS pa lang. Diyan yun ina-assume nyo na yun. Pag maayos kayo magbihis, gusto nyo maging matinong lalaki. Lalo nakita nyo ba yung mga bihis ng mga anong bihis na isko ngayon? Masarap ako dun totoo lang. Naalala ko tuloy. So, binanggit ni Bad Kasi nung bagong yung last term niya, may oras ako may nagsabi lang, ito po pala yung hangang-hanga talaga ko isko, ganyan, yung mayor namin. Di pinakinggan mo, baka may sasabihin talagang, alam mo na, nabanggit ko na sa inyo yan Baka may mapulot din ako, alam mo naman, hindi na tayo manlait, kung 4K artista. Di pinakinggan mo hanggang matapos bandang uli. Pag kinuha mo yung message niya, walang kwenta. Sa halip na yung ibang artista, kahit pa paano yan, best foot forward nga Siya parang din niya na tinago parang puro kalokohan sinagsabi niya Sige, artista, ano mo ginagawa ng artista sa palagay niya? Ang alaga ng bakla yan. May nabanggit siya doon na tawan-tawa na may mga tao kasi wala rin pang unawa yung mga tao. So, yun lang.
Bakit ito napunta doon? Yun nga, kasi yung mga young men natin, ayoko mag-iisko. Amen? Itong si Soto ngayon na medyo inaano ng iba. Kasi medyo Christian din yan. Sana, di ba? Yun naman ang gusto natin. Yun naman nating... Yung marami nang natisod kay Pacquiao, talaga naman. Duruin mong... Gumawa pa ng gambling app. Hindi na alam yung latest kay Pacquiao. But anyway, makinig kayo, young men ha, kasi maniwala kayo, sabihin, ang taas naman ng expectation sa amin. Ganun din. Binigyan naman kayo ng Diyos ng ibang babae sa'yo, naiingit. Nabanggit ko sa inyo dati yung classmate yung babae. Naging honest lang sa akin. Kasi nung college ako, medyo babae mga nabarkada ko. Nung first year ako sa ama, mga lalaki. So, napasama ako. Nung second year na sa CCP, nabarkada ako kasi classmate ko nung high school, taga doon. So, siyempre, sila yung una kong nabarkada. Mga babae. But anyway, isang babae doon, sabi pa sa akin, nag-ano lang siya, nag-isip sa pamitan ng bibig. Ako naiingit ako sa mga lalaki. Kasi bakit? Kasi lalaki kahit saan pwede. Yan ang sabi niya, kaya hindi ko makakalimutan eh. Oo nga, no? Kaya nakakabuisit, ba't yung bakla nagbabakla pa? Ano ba yun? Nasa iyo lahat ng advantage na. Kahit saan pwede, yung babae, hindi pwedeng... Diba? Yung mga lalaki, pag inainitan ka, magpupad ka lang, okay? Pag nawiwiyo ka, dyan ka lang sa ano eh. Hindi maganda ka, di ba? Pero still, flexible ang lalaki. Mas malakas ka, may mga feminist na gusto nilang patunayan, ganun, malakas din kami sa babae, sa lalaki. Ang bira, hindi umubre. Biologically, ito sinasabi ko sa inyo, lamang tayo. Kaya huwag kayong magreklamo kung bakit mataas ang expectation sa atin ng Diyos, ng lipunan. Amen. Ganun talaga. Kaya makinig kayo. Again, yung mga babae naman, supportahan natin yung mga, kung may asawa kayong lalaki. Huwag kayong makipagkompetensya, hindi kayo mananalo sa isang bagay, ha. Kaya may advantage din kayo kasi, again, ang Bible, punong-puno yan ng aral about, yun na, parang martial arts daw. Yung martial arts is, yan yung arts na para magbigay ng advantage to the weak against the strong, di ba? Yan, pag alam mo paano, ano yun, napatumba mo yung ano. Yung babae, marami rin kayo advantage. Gamitin nyo ng ano. Anyway, again, balik tayo sa mga lalaki, especially sa mga young men. Ano yung dapat mga katotohanan na dapat nyong malaman at i-retain? Para ultimately kayo maging mga maayos na leader, servant, gamitin kayo ng Panginoon. At maayos at matagal hanggang kamatay na natin. Number 1, natin sa sarili ko. Ano kaya? Ano yung unahin dapat natin? This is not order of priority, pero sakto lang din to. Sabi sa Psalms, very sikat po. Kabisaduhin natin to lahat, lalo mga young men. Ay basa, ready, go. So, paano daw ang young men? Alam nyo, mga young men, especially, alam nyo, pag may classmate kayo, sino yung madalas maloko dyan? Yung lalakas pa ng loob, di ba? Mga bastos, mga nananakit, di ba? Hindi madalas ay hindi, mga lalaki yan, lalo pag di naturuan. So, paano niya alisin ngayon yun? Isipin nyo kayo, tayo. Especially mga young men nga kasi kayo yung unfocus ngayon. So, alam nyo yan, mga kasalanan, alokohan, katangan, kasobrahan. Ano yung kasobrahan? Alam mo na ngayon yun. Okay, magsalanan ka. Pero pwede pa lang, may solusyon. Okay? So mamaya ako na ano yung die word, balikan natin yan kasi yan ang last point eh. Pero alam na natin din, di ba? Paano ka malilinis? Alamin mo, kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun yun. Pero ang point muna natin, yung paglilinis. So alam natin, walang taong, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala, hindi nakabot sa kalulugtan ng Diyos. Paano nga natin lilinis sarili natin? O bakit nga kailangan pala linisin? Yung paglilinis na yan sa kasalanan, point number 1 natin, paano ka, ano yung dapat mong ma-retain, no? Kasi nga again, statistically, kahit daw pag pumunta ka sa kulungan, ilang percent dyan ng lalaki kumpara sa babae, malagay nyo. Sobrang laki. Overwhelmingly, siguro, mga 95% lalaki yan eh. Okay?
So kaya, number 1, start with holiness. Ay, holiness, banal, kabanalan, alisin mo yan, linisin mo yung sarili mo. Kasi hindi ka magiging maayos na leader pag nakikitaan ka ng tatay mo. Diba? Alam natin yan, kaya ang hirap maging tatay din. Pero kailangan eh. Ang hirap tuturuan mo yung anak mo magsugal, for example, isa ka pa. Anak, huwag ka tamad. No, tulog lang muna ako. Ha? Ang hirap makikita ka kasi. Diba? So mag-umpisa tayo sa kabanalan. At sabi ko dito, many grown men are weak because lack of this. Kaya sila mahina. Kahit sa kapitbahay nyo, tingnan nyo, ba't ang hihina itong mga to? Sa utak man yan, o sa emotion, di ba? Magagalitin, anong magagawa nung ano. Kasi hindi sila banal. Kanina envy, actually, ang lawak ng masakop niyan eh. Kaya nagnakaw kasi inggit. Bakit nanapak? Kasi emotionally weak. Kasi hindi banal, may kasalanan eh. Katulad nga ng envy. Isa pa lang yung envy, kung ano man yan, maraming kasalanan eh. So nag-umpisa doon, hindi na maalis. Tanda mo na, inggitero ka pa. Hindi mo naman kailangan yun. Sabi nga ni Bad kanina, bibigay naman Diyos yung para sa'yo talaga yan eh. Kung ganun tiwala mo sa Diyos, hindi ka maiinggit eh. Tapos marami rin kinakaingit katulad ng pera. Pag nasa iyo na yan, hindi mo naman alam kung paano i-handle. Di ba? Posisyon. Alam mo, madali yung posisyon kang malaki sweldo mo, tapos ikaw yung, sir, anong gagawin natin kung mali yung desisyon mo? Tatagpian mo yun, tatago mo yun, hindi patay ka na naman. So, huwag ka mainggit. Hindi pa ako makamove on eh. Pero still, holiness. Kung ikaw, umagana sa utak at puso mo, hindi ka pure, mahirapan kang maging matinong lalaki in the future. Kaya pa nag-uumpisa ka pa lang, may maganda kang desire, magpastor ka nga rin. Hindi nga nabanggit ni Bad eh. Kahit mga pastor minsan mainggitin din. Amen? Doon iba ako, minsan madalas inaano ako, inggit ka lang eh. Pag tinira ko si Oriano, inggit ka lang. Pag tinira ko si Pope, inggit ka lang. May totoo, may hindi. Obviously, di ako nainggit sa Pope. Pero, pang ano nila kasi generic, ano kasi ang inggit eh. So, pero sinasabi ko dito, lalo tayo mga Baptist. At even church natin, sabi nga sa inyo, hindi tayo conventional Baptist na eh. Sa totoo lang. Marami na tayong kahit sa ating grupo pinanggalingan. Kasi gusto nating i-pursue yung mas puro pa. Amen. Paano ka nga magiging leader sa ganong klase ng pursuit kung hindi ka pure? Ibig sabihin, bata ka pa. May nakita ka lang blessing sa pastor. Gusto ko rin, mas matindi pa ako doon. Magaling ako, ganyan. Okay naman yung yung inggit na sabi nga nila, banal na inggit. Gusto mo lang, di ba? Pero ayaw mong kuhaan siya, ayaw mo siya siraan dahil lang sa inggit mo. So maliwanag yan at sana maging maliwanag kasi pag minsan tinitira tayo mga Baptist pastor din. Hindi lang ako inggit yun. Tingnan nyo kung bakit kailangan yun. Kaya maging maliwanag yun. Okay? So pero yan, generic dito eh. Anong gusto mo? Bakit gusto maging engineer? Kasi nakita ko si engineer, malaki sweldo. Okay din naman yun. Mag-aral ka. Hindi inggit ka lang. Diyan ang gagaling yung pagnanakaw eh. Nainggit ka, kala mo, ganda ng cellphone, maisira rin naman yan, ang mahal pala nun, ninakaw mo, nagkaroon ka. Anong gagawin mo ngayon doon? Pag nagtanong sa'yo, so, paano nakuha yan? Wala ka naman yung sweldo ah. Ay, sinungaling ka na naman. Hindi, paganyan ka ng paganyan, no? So, naintindihan nyo ba ng magandang sample dito sa kabanalan? Yung mag-get ka rin na asawa. Nainggit ka. Kaya tigilan yung pagtingin-tingin sa kung saan sa puro ka, di ba, sa TV, sa Hollywood, magandahan na, iba maganda naman talaga physically. Kaso nga, anong ginawa nila? Bakit sila napunta doon? Yun ang talaga ko sinasabi sa inyo yan. Kahit di ko na kailangan imbestigahan sila, prinsipyo na yan. Pag yan sumigat, ang galing niya, hindi lang magaling yun, may ginawang kalokohan yun. Para siya yung i-push doon. Ngayon, sino sikat ngayon? Sino sikat ngayon? Hindi nyo ba sabihin? Hindi ko ako saan. Kaya sigurado yun, may ginawang something na compromise na.
Sikat pa rin ba yun? Mukha daw satanista yun. May kamukhang satanista yun, si Taylor Swift. Anyway. Nino, alam mo ko, ayoko sabihin. Ay na, until ba, young men, especially, ngayon tayo mga again, magulang nyo. Kung magulang kayo, meron kayong anak na lalaki. Alam mo agad, pupuntiriyan ng kaaway yan. Amen. So, yung iba kasi, ganyan talaga yung mga lalaki. Hindi ganun. Natangahan yun. Kung alam mong may something na particularly mahina ang lalaki, tulungan mo na agad siya doon. Amen. Amen. Alala ko kasi may nagsabi sa akin, it runs in the family. Sabi pa naman. Yung kasambo, ano yan? Mga babae ito. So ano, excuse na ako, ganon? Excuse na sila, hindi ganon. Tangahan yun. So linisin natin yan. Ngayon pa lang, narinig nyo naman lahat na dito. Kaya kami sa masama loob ko, wala na yung iba dito sa church. Buti man lang kung napunta sa ibang maayos na baptist, pero wala talaga. Lahat ng pinundar mo doon sa taong yon, wala na, binaliwala. May paglalagyan sila ka sa Diyos. Pero kayo, ano, patuloy kayo sa Panginoon. Amen? Kasi pag umalis kayo dito, hindi kayo mahahabulin eh. Kasi sinisigurado kasi hindi kayo mapabuti. Anyway, start with holiness. Yan. Kahit anong gaano kataas at babang pangarap nyo, hindi pwedeng hindi kayo... Again, walang perfecto. Alam na natin yun. Pero pag may na-identify na kayong something na may ano kayo, tawag dito, kumikiling kayo sa kung anong kasalanan. Kasi ganyan daw yan. Iba-iba tayo minsan ng kasalanan eh. Diba, ano naman yan. Dahil sa pagpapalaki sa'yo. Iwasan na agad natin. Amen? Amen. Tirahin nyo rin. Kung tinitira kayo sa Satanas, alam nyo na yan eh. Diba, sa games, kontrolin nyo. Walang problema. Sabi nga siya, kontrolin nyo kung nakakapasa kayo, medyo okay na yun. Pero actually, mas magandang advance pa kayo eh. Ayun yung maging laude-laude. Ganun yan. Madaling ano. Mas mapapadali yung buhay nyo. Mas mabilis ang pag-angat. Pag nagsikap kayo sa ganyang bagay, hindi laro-laro. At yun nga, nabanggit kanina. Sinong winarningan ng proverb sa fornication? Madalas sino? Sa proverb ng lalaki. Kasi inisip nga nila, pwede ako tako. Nakalala ko tuloy yung office mate ko, ganun. Lagi sila nagloloko, barkada kasi sila. Yung isang office mate namin, ganun ginawa, taga Bicol. Yung may tinakbuhan, may nabuntis, and then punta sa Maynila. Ikaw akong babae. Paano siya hanapin? Kaya sa ano nga, ba't walang Facebook si Sir ganyan? Sabi ng isa, may tinataguan yan. So yung ganun, ngayon nasa Australia na. Ganun din yung mga takbuhan yun. Konsensya mo, ang hirap magtino dahil sa past mo. Okay? Pero again, pwede in a way, pero mahirap. Kaya magtino. Amen? Amen. Ayun. So number 2, kasi 7 to eh. Isa natin. Ecclesiastes 11:9. Ang sabi dyan, pakibasa, ready, go. Sabi, parang okay yan basta na, enjoy ah. Yung sinasabi dito, may kalayaan naman tayo to some degree, di ba? To certain degree to mataas na degree. Hindi tayo gusto ng Diyos na hindi mag-enjoy, kaya nga dyan yan eh. Pero, sinasabi sa bandang huli, hoy! Dapat, hoy! Ang Diyos, later, kung anong pinagagawa mo, in-enjoy mo, tapos nineglect mo yung iba, kasi ganyan yan eh. Kung puro ka gala, ano yung neglect mo? Gusto mo, gala-gala. Siyempre, pag-aaral. Ano ba? Maraming bagay. In church pa lang eh. O sige, enjoy mo yan. Pero, huwag mo kakalimutan, ang Diyos huhusgahan ka. Kung may expectation sa Diyos, hindi mo nagawa, or medyo lang, dahil sa ibang ginagawa mo,
Husgahan ka ng Diyos. Nasa isip mo lagi yun. Kasi tayo mga lalaki na special, ayaw natin, gusto natin may kalayaan. Lahat naman eh. Diba? Pag wala tayong kalayaan, parang feeling mo, kahit sa church na lang eh. Ano, yung feeling ko, ganyan naman. Ngayon minsan, hindi mo sinasabi yung pero nasa utak mo yun. Kaya siya, tinatamad ka. Pag inano ka pa, ba't wala ka? Ano mo, hinahanap? Parang ganyan yan eh. Ano, wala akong karapatang malate minsan. Soul winning na naman kayo na lang. Husgahan ka ng Diyos. Tanin mo na sa utas mo, husgahan ka ng Diyos, hindi si pastor. Kasi minsan ako, nagsasawa na rin ako. Lalo pag matandang member na. Ako nakakapagod na, doon ako sa iba. Yung iba naman ang aking focus, di ba? So, sige, mag-enjoy ka, pero kaya point number 2 natin, consider that God will judge in the end. Again, itong mga katotohanan ng mga bataang lalaki especially, applicable din sa lahat sa atin to. Pero especially sa mga young men na tigas ng ulo, gusto mong kalayaan, sino mong ayaw. Bandang huli, maniningil ang Diyos. Huhusgahan ka niya. Anong huhusgahan mo? Kung inuna mo yung sarap, anong gagawin niya sa'yo? Ikaw yung bibigyan niya ng blessing na talagang blessing? Kala ko, sinuwerte niyan. Yung binibigyan niya ng blessing talaga yung mga nagsikap. Mamaya, may point number 3 tayo dyan eh. Kahit saan po yan, kahit sa trabaho, kala mo ba, magsisipag ako, kahit di ako nag-aral dati, magsisipag ako, papakita ko sa boss ko. Ito na yung grace mo. Sisipag ka ngayon, dati hindi ka nagsipag din eh. Kasi iba lang, patalon-talon, tawag na niya, tipaklong. Naghahanap ng magandang opportunity, hindi mo nga inayos yung trabaho mo dito, maghahanap ka dito sa ibang kumpanya na baka sakaling itatanungin ka doon. Ano mo ginawa mo sa pinanggalingan mo? Huwag mo pakialaman yun. Hindi, yun na nag-reflect anong klaseng character meron kayo. Naintindihan niyo ba? So consider that God will judge in the end. So may karapatan ka, yes, yung mga in-enjoy, ay, wala ba akong karapatan maglaro, mag-enjoy, maggala. Yung anak namin bunso, talagang bata pa, talagang gala na eh. Laging gala nasa utak. Kundi laro, gala, kain. Bata pa eh. Pero lahat tayo gusto ganun. Pwede lang. Pero, kung gusto mag-uusga, mag-ingat ka. Okay, mga bata? Number 1, start with holiness. Number 2, consider that God will judge. Number 3, ito na yung pinaka-hard point dito, mga bata. Nakikinig ba kayo, lalo lalaki? Nako. Ito ang trabaho natin. Ano kaya ang trabaho natin? Anong trabaho natin sa palagay nyo? Ay, anong mali ah? Mali, 27. Anong trabaho natin? Anong trabaho natin, mga lalaki? Yung default sa atin, magsitatay. Ano yung default na ini mag-provide. So, ang trabaho natin, trabaho. Amen? Amen. Alala ko tayo sa dahil may ganun eh. Basta asal na asal eh. Yung asawa mo, parang nahihiyang ganun. Ayaw mapagod. Naghahanap naman po ng trabaho eh. Ba't di makakita? Kasi nag-i-expect ng malaking sahod. Wala namang alam. Hindi naman lang alam. Pero alam mo yun, kaya yung gano'n. Natabaho yung babae, patay. Walang galang sa kanya yung babae. Again, huwag niyong gagawin yung babae. Pero, minsan hindi maiwasan gano'n. Asawa ko, batugan pag sakit nun. Kaya ito, pakibasa yung mga lalaki. Young men, lakas nyo, ready, go! Yung lamentation, alam mo yung lamentation? So parang ano lang yan eh. Ito na yung nasakop sila, si Jeremiah nagsulat niyan. Pinakita ng Diyos, yung sinabi ng Diyos, nangyari. Parang iyakan, pag sinabi lamentation, parang kang naglalament, di ba, sa ano man yan. Pero ba't nasabi to? Kasi nga, siguro, may mga tao sa kanila, mga lalaki, hindi nagtrabaho. Ganun po yan, alam mo yun, kaya yung nation na maayos, may nagtrabaho dyan, may nagplano, nagpursige, nag-aral. Eh pag nagtamara na, katulad si Isko daw, napalitan ko kay Isko na naman, sabi daw eh,
naubos na yung pondo. Eh, ganyan naman yung mga yan eh. Totoo din naman, pero pare-pareho yung mga yan eh. But anyway, nakakabanas, no, sabi nga ni Bad kanina. Pag may hindi gumawa ng homework niya, dito, wala naglinis. Ang baho dito ah. Parang sira agad yung araw natin, di ba? May maawit, di marunong, kaya hindi nag-practice. Wala sa tono, ano man yan. Ano, apektado tayo lahat. Ano pa? Yan. So kaya ngayon, mga lalaki, expect nyo na yan. Huwag kayong maarte. Nag-aaral ka pa nga lang, maarte ka na. Ay, ang hirap naman, binuwi mo, ganyan, may exam agad. Nagtrabaho ka. Ang exam mo yun, mag-a-apply ka. Ba't nag-expect kayo ng experience? Kaya nung bata pa lang ako, nag-trabaho na ako eh. Kasi alam ko yun eh. Narinig ko lagi. At least may experience ka na, bata ka pa. Kahit walang, at least nagtrabaho ka na, hindi kayong tamad. Nung bata kami taga-bantay sa shop ng daddy. Kaya at least may alam ako sa negosyo. Nilalagay ko yun. Natindihan niyo mo sinabi natin, it is good for a man. Ang lalaki daw, mabuti na pag sinabing bear, pasanin, yoke, alam niyo na, inaano dyan is trabaho, yung yoke, mahirap na physical labor yan. In his youth, pag bata ka pa, expect sa'yo talagang ikaw taga-buhat, ikaw talaga, kahit sa amin na ganun, ikaw yung pupuyat. Hindi pwede yung boss naman, di yung boss na yan eh. Iba na yung inatupag niyan. Ikaw talaga yung hard work, ikaw yun. Yung mga bata. Kasi kaya mo puyat, kaya mo pang talagang tumutok. Okay? Hindi kayo mareklamo. Ang dumi naman ito. Ganun talaga. So number 3, work hard. It is good for you. Yun ang maganda no, kasi yung alam mo to, yung mga bata, nabanggit ko kasi yung mga aksi, tsaka yung mga networking eh. Kaya nalolo ko yung mga yan, gustong kumita ng marami, hindi naman nagtrabaho, mapapasama ang buhay niyan. Hindi kayo yung karakter mo, hindi mo i-build. Gusto mo lagi masaya, gusto mo maloko na lang. Kaya nagiging politiko yung mga yan. Ayoko nun, no? Naupuyat siya, wala siyang time sa sarili niya. Ganun talaga. Nung nag-uumpisa ako, ganun din. Talagang walang time sa sarili. Talagang nakatira ka sa opisina. Kasi ikaw yung gagawa, hindi naman na plano. Wala ka na dyan. Dapat alam mo yan. Ganun ba? Di sige. Na-realize ko bandang uli na yun. Yung ibang kasalanan tsaka kamalian doon iba. Pero still, natuto ako doon. Amen. Nag-aaral pa ako sa Bible School. May anak pa ako. 6 days a week ang pasok namin. Ang pambihirang buhay ito. Natuto ako na ayoko nang bumalik doon. Pero at the same time, kailangan may matutunan ka eh. Amen? Kasi sa business, gano'n. Alam mo, ayaw mo nung sa business, ayaw mo nung, yun nga, kahit, ito ka, sabi nila, di ba? Mag-i-innovate ka para hindi ikaw yung doon at doon na, yun at yun na lang, yun at yun na lang. Amen. Pero at least, natutunan mo na mahirap pala yung bagay. Paano kung sa umpisa ka pa lang ayoko niyan. Niwala ka, hindi ka lang tatanggap siya, kaya tingin-tingin ka ng mga tao, ba't walang tumatanggap sa akin? Pag inalaw yan, pag nag-solving tayo, tinatanong natin lahat yan eh. Nasusukat agad yan. Kahit sa mga kapastoran, ganun din. Ba't di na kayo dumadami or something? Ba't di natututo yung mga tao? Hindi ka rin nag-aaral eh. Yung mga pastor ganun, paulit-ulit na lang, parang parot nga. No? Again hindi ko yun, pero, anyway, habang nagpapatuloy, okay na rin. Kaso, pangit nung ganun na lang. Amen. Gusto ko sabihin dito kasi, isa sa mga hindi ginawa ng mga yan, tayo, sana, huwag tayo ganito. Hindi ka nagsikap nung panahon, na bata ka, na expected sa'yo, di ba? Naggawin yung hard work, hindi mo ginawa. Patay ka dyan. Na-observe kaya sa ganun, sa mga kahit pastoro, hindi, Kristiyano, hindi, iniwasan ng trabaho, handang huli, iniwasan din sila ng blessing. Doon pala yung blessing sa trabaho. Nakuha niyo ba yun? It's good for a man to bear the yoke.
in his youth. Ganun yun, maganda yun. Huwag kang umiwas. Bear the yoke. Dali mo yan, gawin mo yan. Number 4, 1 Timothy ito. Pinakasikat na sa youth to, dapat kabisado nyo ito. Ano yung 1 Timothy 4:12? Dapat isang niya, alam nyo agad yan eh. 1 Timothy 4:12. Ano? Kalimutan ko rin. Jamie, ano yan? Ayan, let no man despise the youth. Wala nga ako, kabisado ko pa to. Let no man despise the youth, but be ye example to the believer in word, in conversation, at maraming iba pa. Okay. Basahin niyo ulit, mga young men. Ready, go. Let no man despise thee, but be thou an example of believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Lahat na no? Pero pansinin niyo, tinutukoy mga young men. Dapat mas di ba yung mga old men? Oo nga, pero saan ba sila nag-umpisa? So ngayon pa lang, bata ka pa, siguraduhin mo na ikaw yung example. Especially pag meron kang, di ba? Actually lahat dapat, pero especially pag lalaki ka, but especially pag, alam mo na, may dinidesire kang medyo, kasi mag-pastor ka, lahat mo kayo mag-aasawa sana. Alam mo sa mga property ng mga taong di nakapag-asawa, hindi ako nangalait ha. Sabi kasi dapat pag pastor ka, may asawa ka, may anak ka eh. Dapat matigas-tigas ka, kahit sa pastor, laging sinasabi yun. At napansin ko rin niya pag hindi nakapag-asawa to, bakit? Kasi, takot ka sa responsibility, di ba? Ayaw mo nang papakainin yung bahay, siya lang, Facebook lang siya. Kung gusto mong mag-asawa, ganun talaga at least expect mo. Pero hindi naman Facebook yun. Gusto din magluluto, di ba? Pero may lalaki, mayroon din babae, lumalaban yan. Pag hindi mo kayang salubungin yun, wala ka talaga. Naintindihan nyo ba yun? Kayo magkocontrol doon, kayo mag-rule kung lalaki kayo. Amen. Lalo mag-pastor ka. Ang dami ng kalaban. Yung iba, masyado sensitive. Ayaw sabihin, sabi, ganyan ka daw, bulol ka daw, wala ka daw sa tono. Ang dali yung masaktan, hindi ka nagpapatuloy. Yung iba ganun, talagang sasadya, naaasarin ka pag nag-uumpisa ka. Ang gagawin mo, mahina ka pag gano'n. Pero bata ka pa. Dapat, ba naman ganito, nagsusumbong. Umpisa nga ganun talaga. Gusto, dapat ako yung leader, dapat ganyan. Alam mo, nabanggit ko na saan nyo dito eh. Gusto, di ba dapat yung lalaki leader? Sinabi ko, paulit-ulit na nga eh. Bakit yung babae ganyan? Anong gusto magawin natin? Paluin natin. Lalo sa church po, hindi tayo katulad sa dito, yung leadership natin dito, hindi katulad sa opisina kasi pwede mong, alam mo na, tanggalin. Bawal lang nga rin ngayon yun. Hindi rin basta-basta magtatanggal ngayon sa trabaho. Lalo sa church, paano mapasunod isang tao na voluntary andyan? Sige nga, hindi madali, kaya kailangan ko ng wisdom. Ito, bibigyan na kita dito. Ano yung dito? Word dito na kailangan maintindihan mo. Lalaki, nakikinig ba kayo? Bless natin na sa mga leadership, lead by example. Kasi di sila mo pilitin, di mo sila pakiusapan, di mo sila iyakan. Paano nila gagawin yung gusto mong gawin? Ano nila gagawin yung gusto mong gawin nila? Paano? Sigawan mo. Nasungitan naman. Ang hirap yan eh. Pagalitan mo, magagalit din sa'yo. Hindi naman ikaw sa pastor eh. Kung kahit pastor ka, hindi na mabalik dyan. Diba? Napakahirap. Pero mayroon sinasabi sa Bible na way. Paano sila susunod sa'yo? Ito, tindi ng first line dito. Let no man! Si Timothy kasi, napagkita si Titus, di ba? May balik tayo kay Titus. Timothy, lalo ito, sigurado tayo, sabi dito, young men to eh. Bata pa siya, papasunod sa Diyos. Yung iba, matanda. Yung iba, mayaman sa kanya. Yung iba dyan, edukado sa kanya. Laude-laude. Paano papasunodin nyo kung mali yung grammar mo? Kailangan bang tama lagi grammar?
Hindi rin naman eh. Yan. Kasi pastor dito, yun ang ano nun eh. Hinaan niya, inaamin niya naman yun. Pero, good night. Sabi niya, let no man despise the youth. Dahil lang bata ka, hindi nga susunod. Kasi bata ka, sabi ni Paul, huwag ganon. Huwag mong hayaan yun. Eh, paano nga? O, dapat example ka. Pag nakita nila, itong batang to, pastor na to, example siya ng mananampalataya sa word, sa salita, alam niya yung sasabihin niya. At alam niya yung hindi niya sasabihin. So, andun yung wisdom eh. In conversation, medyo generic yan. Pwede yung salita rin, pwedeng ibang bagay non-verbal, di ba? Alam mo na. Dapat ikaw yung kakikitaan nila ng ganun. Man, ito, simplify, nagpapakanta ka eh. O naglilid ka dito. Susungit ka, di naman kailangan. Di ba? Parang hindi nakakaaya-aya, di ba? Ano ang problema nito? Hindi ka na mag-sermon eh. Nag-sermon dyan. In charity, dapat alam nila, kung sakali man nasabihan mo sila ng ano, mahal mo sila, kita nila yon. At hindi nila alam eh. Pakita mo. Hindi nila makita eh. Paramdam mo. Hindi nila maramdaman eh. Baka hindi totoo. Baka wala sa'yo kasi. In spirit, ayan na, dapat spiritual ka. In faith, ako lang, gana naman kayo. Hindi mangyayari ito. Ikaw mismo hindi naniniwala eh. Eh dapat makita nila na soul winning. May ligtas ba kayo? Parang wala eh. Walang Muslim to eh. Mahirap talaga yan. Muslim. Pero still, huwag kayo leader, sige lang. Amen? Amen. Kasi naniniwala kang totoo. Ha? Ito yan, totoong pananampalataya din, naintindihan mo rin yung ginagawa mo yung sabi mo. Kasi hindi ka, naniwala ka kahit hindi. Eh, di ba yun? Kaya planuhin din. And purity, lalo na yan. Balik tayo sa point number 1, di ba? Mga kapatid, tayo magpakabanal. But, nakita ko, ganyan ginagawa mo yun. Di patay ka na. Nangyari yun sa dahil mo ulit. Ganun eh. Gusto po magpastor eh, balitang-balita. Ganito yung ginagawa. So, So, lead and influence by example. Yan ang actually napakahirap. Sa totoo lang. Pero yun nga, may time ka naman, ngayon pa lang, pakabanal ka na, then sa salita pa lang, by the way, wala dito eh. Pero yung salita mo, isa sa mga ng leader, paano sila maniniwala sa'yo? Yung salita mo dapat, totoo at huwag mong babaliin. Pag sinabi mong, ganito gagawin natin. Yung mga late, saraduhan natin yan. Kunwari lang, ganun yung nasabi mo. Kunwari lang, doon kayo sa level na ganun. Ay, na-late hindi naman sinaraduhan. Hindi, joke lang yun. Huwag natin gagawin yun ha. Pero minsan parang sarap gawin nun eh. Si Pastor, laging ganun sinasabi nun. Example pa, Iglesia ni Manalo. Pang-asar lang ba? Totoo naman, nakita nyo kung gaano kaaga yung mga yun. May first, second service pa yun eh. Kahit Catholic, kahit nga iba eh. Ano pa yung mga naisira yung sinabi mo? Sinabi mo dati ganyan, hindi naman pala. So, hindi ka makapag-lead nun. Hindi susunod sa iyan. Amen? Amen. Kaya lead and influence by example. Bata ka pa, huwag mo hintayin kasi kaya siya sinusunod kasi matanda siya. Pag natanda na rin ako. Ngayon pa lang, maging example ka na. Amen? Dito ka, number 1, start with holiness. Number 2, consider that God will judge in the end. Huwag yung matalino ka, huwag kang hindi mo inisip yung then, huhusgahan ka rin ng Diyos. So, dapat alam mo na yun. Katotohanan. Number 2, work hard. It is good for you. Number 4, lead and influence by example. Tinatawag nilang servant leadership. Totoo rin yun eh. Kung gusto mo maglingkod sila, ikaw una yung maglingkod. Talagang ganun, sakripisyo yan. Hindi pwedeng ikaw yung naghahanap agad ng, kasi ako pastor dito, ganyan. Ako, kahit saan, di gagana yan. Sa trabaho, sa work, sa pamilya, hindi gagana yan. Dapat ikaw yung makita unang nagsakripisyo. And then, para mabalance yung kanina, work hard. Ito na sa yung natin, text natin. Titus 2:6 and 7. Sabi dyan, young men, again sinabihan lahat ng klase ng tao dito, yung mga lalaki, yung mga babae, tanda. Sa young men, sabi dito, likewise, exhort to be sober-minded. Ano yung sober-minded? Una, hindi lasing, pero kahit iba, nakita nyo, kahit hindi lasing, lasing yung utak eh. Magdahilan.
parang kahapon namin, salamat tumanggap yun eh. Kasi again, alam na natin kung paano kakain yung tao. Pero bandang huli, nung nire-review ko na, parang ewan ko, may tampong ewan. Sabi ko, kailan ka naging anak ng Diyos? Matagal na. Andali, mali yung tinanggap mo dati. Hindi, paano mo sabi mali ako? Eh, mali nga eh. Sabi ko kanina, gumawa na mabuti para maligtas. Tama ba yung mali? Hindi ko na ginano kasi may sinabay akong isa eh. So, pero nauna ko na siya, tumanggap na. Sana, ligtas talaga. Anyway, ano yung sober-minded? Hindi yung para kang sumasagot ng confused, di ba? Nalilito ka eh. Paano mo nasabi anak ka ng Diyos matagal na kung hindi mo alam yung gospel? Paano din na? Alam ko din naman yan eh. Yan ang isa sa mga hirap sa ginagawa ng soul winning eh. Kailangan maging tapat ka sa kanila at diretso rin minsan. Hindi pwede tolerate na anak siya ng Diyos dati kung hindi naman niya alam yung gospel na tama. Isa panahon natin kasi ganun ngayon eh. Ang dami ng perversion. Okay, tuloy ka to. Pero paano nga? Mga young men, ano yung dapat natin gawin? Sabi kanina, work hard. Pero sabi dito, sober-minded. Kasi mayroon po nagtatrabaho ng basta makatrabaho na lang. Masipag kung masipag, minsan, sablay. Lalo pag nagtuturo ka salita ng Diyos, hindi mo na ako pastor eh, pero ikaw yung tatay sa tahanan. Sablay-sablay ka. Basta na lang, kaya, again, yung mga sa feed ko ngayon, puro Soriano tsaka Manalo. Talagang sablay, hindi na nahiya. Eh bakit? Kasi tinolerate nilang ganong klase ng pag-iisip. I believe nararamdaman nila yon. Sabihin nila, oh, Iglesia ni Cristo to. Oh, nakalagay sa Bible. Hindi sinabi Iglesia ni Manalo, na si Manalo dyan. Ba't ina-apply nyo yung sarili nyo yan? Nga. Pero hindi kasi sober. Kaya ibang mga Baptist, balik tayo sa mga Baptist ngayon. Ano ginagawa ibang Baptist? May tinuro sa iba na hindi naman sablay naman. Pero dahil kasi hindi na sober, ibig sabihin yung gising na gising ka, nag-iisip ka ng tama. Pag hindi ka na ganon, ano mangyayari sa'yo? Lalaki ka pa naman, alam mo dapat yan. Ano mangyayari? Yung mga nakalagay dito, in all things showing a pattern of good works. Pag mali, kausap ko kailan lang yung nag-street preaching. Mga galang naman kaso, sablay eh. Sabi ko, pastor, sabi mo, ikaw nagsabi, hindi ka siguradong na... Siguradong may maliligtas yan. Ilan? Hindi ko sure. Eh, panay-panay ka dyan. Effort din yun, ha? Eh, ba't di ka na lang mag-personal soul winning? Pakailaman niya iba, ganyan. Ikaw tinatanong ko, ba't iba yung inaano mo? Again, magalang din ako kasi nga, na-appreciate ko kahit na paano, di ba? Nasa gawain siya ng Diyos, tama naman. Pero dahil parang di na siya sober kasi may mga nagtuturo kasi ng ganun nga. Basta mag-preach ka dyan sa mga sasakyan kahit di ka naririnig. Ang tapang mo niyan. Tapang ka talaga pero effective ka ba? Yung tanong. Kasi ganun nyo, again, mga young men, maging masipag tayo pero dapat nasa on point tayo. Okay? Sabi yun, doctrine showing uncorruptness. Alam nyo, kahit mga Baptist, na-corrupt na. Hindi pa naman totally, pero still, papunta na doon kasi hindi na sober-minded. Sinabing gravity, sincerity, sakto yan. Huwag siya sincere. Yun nga, kaya minsan pag nag-uusap lang naman ng doktrina, na haluan na kung ano. Bakit? Halo ko na kasi una, ayaw aminin na mali. Kaya ang point natin ito, work smart with integrity. Okay, sabi kanina, work hard. Pero pag mali, huwag mong gawin. Diba? Young men, lalo lang mga lalaki nga daw, medyo is emotional, minsan matapang nasobrahan naman. Ma-pride naman masyado. Ano sinasabi mo, mali ako? Eh, paano kung mali pag-usapan? Ano yung tama at mali? Hindi yung nadala ka ng bata ka pa, mayabang ka na. Eh, lalo pag tumanda ka, nasanay ka doon. Yung mga pastor, ganun. Hindi mo masabihan ng mali na kasi mayaman na, ganyan. Makinalaman yung pera sa tama't mali. Sige nga. Okay, ulitin ko. Start with holiness. Number 2, consider that God will judge. Mga kabataan lalaki. Work hard. Lead by influence. Lead and influence, by example. And then 5, work smart with integrity.
Kaya bata pa kayo, siguraduhin nyo yung di kayo mapupulaan ng networking na kayo. Kumita ka kung sa... Paano ka kumita? Sinungaling ka ngayon kasi alam mo, compromise ka, di ba? So, nahirapan ka niyan. 6, pangalawa na lang po sa huli. Okay lang, kahit maliit ako dun. Hindi na masyado. Gusto ko lang talaga makausap yung 20. 29. Mabilis ako nilang kain. May basa, mga young men. Ready, go. The glory of young men is their strength, and the beauty of old men is their radiance. Okay na pala yun. Dahil din, ganyan pag madalas ang usapan doon. Si Pastor kasi mahilig din sa basketball yun. Shooter yun dati. Kaya lagi kwento niya, pag nakikita daw yung mga young men naman, pambihiran, lalakas. Kahit dito, di ba? Ganun. Takbo dyan, takbo ulit. Parang mga tipaklong, ano niya dyan? Ang kabayon, lalakas. Yung mga lalaking, mga may tanda na, alam nilang gagawin pero hindi nila magawa. Kasi wala na yung lakas eh. Umilipas po kasi yan. Alam niyo ba yun? Kaya sa point na to, itong verse na to, pansinin nyo, ang lakas daw ng mga kabataan sa lakas nila. Glory pala, no? Kaya ko yan kasi malakas pa ako eh. Pero sabi dito, the beauty, medyo parallel sa glory and beauty, ang maganda naman sa mga matanda ngayon, hindi na sila malakas. Ano yung advantage nila? Puti na ang buhok nila. Ano sabihin nun? Ano nag-advantage yung puti yung buhok? Obviously, wala. Pero may tinutukoy dito. Okay? So, ang topic natin young men eh. Pero kinukumpara tayo sa old men. Kayo pala. So, kaya huwag kayong mayabang din. Kahit malakas kayo, yung matanda, ano yung tinutukoy ng gray hair dyan? Ano iba, di ba? Wisdom, experience. Yung point natin dito, accumulate. Anong gagawin nyo dapat, young men? By the way, ganito. Example lang muna kayo. Kahit sa trabaho, minsan, nakakita na ba kayo ng mga businessman dito na sikat, successful? Pero ugod-ugod na yun. Utos na lang ang utos. Di ba? Kahit nung tayo sa dati, di ba? Si Pastor dito, utos na lang ang utos yun. Minsan, di na kaya utosan eh. Kasi alam na yung gagawin. Kaya maayos, di ba? Amen. Mahina naman si Pastor eh. Pero, experience na-accumulate niya na yung knowledge. Pero again, di lahat ng matanda, okay din, di ba? Kasi ibang matanda, walang pinagkatandaan, sabi nga nila. May hindi mga pastor na gano'n, kawawa. Kasi, wala eh. Kaya huwag kayo magmalaki. Kung malakas kayo ngayon, manghihina rin kayo. Pero anong gagawin nyo dapat? Matuto kayo dun sa mga matanda. Ayan. Amen? Magkakauban naman tayo eh. Yun nga, totoo yun. Pero si Edward nga, may uban eh. Bata pa eh. Hindi yun yung glory, hindi yung beauty. Pero pag natuto ka kasi, may kinatandaan ka, ginawa mo yung dapat mong gawin sa batang edad, then tumanda ka sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa Diyos, tuloy-tuloy, may kilala ito si Brad. Ganito yan, tumanda yan, naglingkod sa Diyos, nagtapat sa Diyos, kaya ngayon, nag-accumulate siya ng wisdom, and then, hindi siya basta-basta yung mga kabataan kasi kahit mahina na siya, may experience na siya, meron na siyang, meron yung matanda na successful, hindi yung mga wala. Yun, may na-train siya, respeto siya. Basta ganun yun, pag nakikita yun ng mga tindang conference, kilala siya kasi siya yung teacher dati, ganyan-ganyan. Kaya ako nagpastor, dahil sa pastor mo, ginaganon ako, okay ah. Pag wala kang kinatandaan, nandun ka lang sa, wala. Kaya mag-ano kayo, huwag niyong baliwala, hindi lahat ng, again, yung mga ibang matanda, nakakaawa rin kasi walang pinagkatandaan nga. Natindihan nyo sabi ko, minsan may talinhaga dito, kaya dapat nakikinig kayo. Hindi ko rin kayang sa inyo lahat eh, may limitado oras. Huwag nyo babastusin dahil matanda na, mahina na yung iba dyan.
nakaipon na, hindi lang pera, ng respeto nga, di ba? May tagapaglingkod siya. Ayos ah. Oh, yun ang gayahin nyo. Nakikinig ba yung mga bata, young men especially? Young ladies, ganun din. Yes, malakas ka, pero mas matindi yung matanda kung tumanda siya ng ma-experience sa tama. Again, may talinaga ito na hindi mo agad makikita sa salita lang. Kailangan makita sa experience. So, ang point natin, makinig kayo, young men, at sa mga susuporta sa young men, accumulate and utilize wisdom. Mag-accumulate ka ng wisdom, yun yung inaano ng gray hair. Tumanda siya ng pinagkatandaan, natutunan niya yun, accumulate mo yun, then gamitin mo yung wisdom na yun. Hindi yung kailangan ka tumanda. Ano yung madalas na iniipon ng tao, di ba? Pera. Kaya pray natin si daddy rin na sana, kasi may pera yan eh. Gamitin siya sa tama. Hindi yung nawala lang ng wala lang. Kasi nangyayari yun madalas. Okay? Nakumulate nyo yung pera, lalo kung mga Kristiyano kayo. Again yung pera, minsan dina-downplay natin, pero minsan mali rin i-downplay yan kasi may value yan. Okay? Kaya nga, yung society natin, hanggat maaari, dapat di nananakaw yan, hindi nakukuha ng madali. Nakikinig mo ba kayo? Medyo matagal ako eh. So, ganun din yung experience nyo, yung wisdom nyo, bandang huli. Pag umidad-idad kayo na yan, mga politiko natin, pansinin nyo, ano ginagawa nila sa pera nila? Si Bill Gates po, sabi nga nila, yung mga billionaire daw, ano binibili nila sa pera nila? Hindi na yan, basta ginto na lang. Sabi nila, binibili niya influence. Ganyan po ang labanan niyan. Ano yung magiging legacy nila? Ano legacy ni Bill Gates? Madami din. Ang problema, eternally, wala. Eternally, wala. Sila pa'y sumisira. Yung iba na pinag-aralan yung talagang ginawa ni Bill Gates, ito yung pamilya niya, kitang-kita po, hindi ka hanga. Philanthropy, nagbigay ng milyon, kumabig ng mas marami. Yan ang totoo dyan kay Bill Gates. Dinonate niya, pero strategic donate. Hindi na donate yun eh. Huwag mo na sabihin nagbigay ka kung sa totoo lang. Though again, meron din tama yun ako. Iniisip ko kung sakali magkaroon ng pera, ano saan ko gagastos sa palagay nyo? Ha? Sa church, tayo lang ng tayo ng church, building. Kung walang laman tao yan, walang marunong na doon, pastor doon, di bali wala. Para may ng building, mas malaki yung iglesia ni Manalo. Iglesia na Soriano, nakikipag-compete din, palakihan lang, ganon. So, ini-invest yan ng tama din. Ito yung ginagawa natin ngayon. Kaya naasal ako pag wala kayo dito, di kayo nakikinig, di kayo natuto. Diyan talaga natin in-invest yung oras natin eh. Wisdom. Okay? So, hindi kayo, kasi napansin ko rin yung iba, ganon. Pag matandang pastor na, dinidespise na, iba, ganon din na, wala na yan, matay na yan. Kalungkot din na ewan. Pero kasi yung utak nila, hanggang dun lang eh. Okay, mga young men, yes, malakas kayo ngayon, pero accumulate nyo yung wisdom. At pag meron na kayo, alam niyo paano gamitin. Kasi kung hindi, parang wala tayong pinagkaiba sa iba. Ayun, hindi ko na binanggit ito, pero basically yun. Kaya pinagkumpara yung young men sa old men, yung ano yung strength nila, yung glory nila, strength physical lang. Kasi yung matanda, ano yung kinukumpara doon? Yung wisdom niya, kung nakapag-accumulate siya. Kung hindi, para wala natutunan. Sayang, talagang may tanda rin na walang pinagkatandaan. Okay, last na. Meron pa akong 15 seconds sa isang oras. 1 John. Medyo ganun din ang tema nito. 1 John 2. Kayo ulit magbasa, mga young men. Yung iba naman, sundan nyo lang ang mata nyo. O, ready, young men, ready, go. I write unto you, fathers, because ye have known me that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. Roll 10. I have
have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Okay, dito sasabihin yung sikat na verses, no? So, love not the world. Pero, napansin niyo yung 13 and 40, 2 John, 1 John 2, parang Timothy, Titus to din. No? May ina-address siya sa maraming klase ng tao. Isa lang doon, yung young men. Okay? Pero pansinin natin, ano yung mga sinasabi sa fathers? Ako na lang muna, no? So, kasi, kaya sinulatan daw yung father, obviously, ba't ko sinusulatan isang tao? Para? Wala lang. Chat-chat. Ha, kamusta? Hindi. Yung mga apostol, di nagusulat ng ganun lang. Ha? So, meron siyang gustong either pagawa, gustong matutunan ng isang tao. Yung mga fathers daw, kaya sinulatan kasi nakilala nyo raw sino? Him that is from the beginning. Sino yung from the beginning? Ang Diyos. So mamaya ulit, yung sa Father ulit tayo, because you have known Him that is from the beginning. Inulit lang. E sa young men naman, because you have overcome the wicked one. Kaya kung ligtas na kayo, yung word na overcome, pag pinansin sa King James yan, ganun at ganun yung pag sinabi. Sino ba yung nag-overcome? Yung mga ligtas. Tandaan nyo yan ha, para pag binabasa nyo yan, makikita nyo yan. Nag-overcome, parang nanalo. Paano ka nanalo? Mayaman, hindi. Ang pinag-usapan niya, yung mga ligtas. Tindihan nyo. Mamaya, babalikan ulit yung the young men, nasabi niya, because you are strong. Parang kanina nga, Titus tsaka sa Proverbs, di ba? Totoo naman, ang lalaking bata, malakas yan. Kasi sabi niya, the word of God abideth in you. Doon ka dahil doon ka naging malakas. Kasi kung hindi ka again ligtas, di mo alam salita ng Diyos, hindi ka malakas. Yung lakas mo, pag humahanga ka ba sa malakas mag-basketball, nakatakbo siya ng ilan. Maraming points, so what? Sige nga, malakas kung malakas, so what? Amen. Nakuha nyo? Yes, malakas ka, physically lang. Nakumpara natin kanina, di ba, sa Proverbs 20. So, ang importante pala doon, yes, malakas physically yung young men, pero ang tinataas doon yung mga matanda. Kasi, nag-accumulate sila ng wisdom at nagamit nila yun. At dapat ganun din yung young men. Dito, ganun din eh. Pero may focus dito, pansinin nyo. Kasi pag hindi nyo napansin, sabihin ko lang sa inyo, sinabi ni Pastor yun eh. Hindi yun na yun. Hindi rin. Diniderive ko lahat dito. Ano yung special sa young men at actually, pati sa little children, tsaka sa father? Ano yung pare-pareho sa kanila? Tingnan natin yung little children, because you have known the Father. Ganun din, yung fathers, nakilala nyo ang Diyos. Yung little children, nakilala nyo yung Diyos. Yung young men, na-overcome ang wicked one. Ligtas. Ganun dito, ganun na naman. Yung fathers, kilala nyo ang Diyos. Yung young men, kasi malakas kayo, at kilala nyo rin ang Diyos, yung salita ng Diyos. Anong point dito? Unahin ko Point number 1, ano yung dapat mga katotohanan na dapat alam na young men, especially young men. Pati yung mga suporta sa young men, ganun din. Ano yun? Start with holiness, dapat kabanalan din. Huwag niyong babaliwalay niyan. Alam niyo yung mga, yung lalakas ng loob nitong mga, medyo perspective ko lang Bakit ang lalakas ng loob nitong mga politiko? Naggumawa ng kasalanan, magsugal, mamatay ng tao. Alam niyo bakit? Alam na alam natin at alam nila mali yun. Bakit? Kasi minsan nag-accumulate sila ng kapangyarihan na sa palagay nila, baliwala na yung pag pumatay ka ng tao. Okay lang yun kasi makapangyarihan na ako eh. Yun ang exactly hindi naman natin nagayahin. Kasi nga ang Diyos ang maghuhusga bandang uli. Kaya number 1, mag-umpisa tayo sa kabanalan, siguraduhin mo na kung bakit kailangan naging pastor, saka ka gagawa ng kalokohan. Diba? Nagtiwala na sa iyo mga tao, mga kulto, ganyan po nag-umpisa yan eh. Yung umpisa talagang magaling ng ewan din. Bandang huli, yung mga pope, alam din nila yung Bible to some degree. Hindi nga lang ligtas, pero still alam nila yan. Ba't ang lakas ng loob, magpapauso ngayon ng doktrina wala na sa Bible? Wala silang pakialam kasi sa point number 1 eh. Hindi sila nagpakabanal. Or nagpakabanal sila dati, ngayon, lakas ng loob, wala silang pakialam sa kabanalan. Kaya mga kabataan, siguraduhin yung hindi mo hawala yan. Start with holiness.
May takot ka dati sa Diyos, dapat hanggang pagtanda mo, matay ka na, may takot ka pa sa Diyos. Kahit mayaman ka pa, kahit may kapangyarihan ka pa, kahit ang dami nagtitiwala sa inyo, kaya yung mga kulto, ganyan, ang lakas ng loob, kasi ang dami na nilang followers, at alam nila, hindi naman nag-iisip. At pag may kumunta doon, bahala ka, umulis ka dito. Ganun siyang mga yan eh. Kaya hindi tayo dapat ganun mga young men. Amen? Alam mo, hanggang tumanda ka, mananagot ka sa Diyos, point number 2, sinagsama ko na, takot ka sa Diyos, hindi yung dahil sa malakas ka na at kahit pumatay ka, alam mo yung manghuhuli sa'yo, pwede mong bayaran. Hindi tayo ganun. Kaya start with holiness, consider that God will judge in the end, work hard, lead and influence by example, work smart with integrity, accumulate and utilate wisdom well. May sabi dito, bandang huli, para ma-round up natin to. Kung talagang maglilid ka later at tama at kalugod-lugod sa Diyos at hindi ka magko-compromise hanggang mamatay ka, saan ka mag-uumpisa at matatapos? Napansin nyo yung pare-pareho sa kanila, father, little children, tsaka ano. Pare-pareho lang actually. Sino dapat makilala mo? Ang Diyos. At ang salita ng Diyos. Kaya kahit pastor ka na, nagbabasa ka pa rin ng Bible. Amen. Kahit marami, kung sakali man, dumami yung followers mo, hindi ka para si Abante, para si Pope na magpapauso ka ng sarili mo kasi sunod na yan kasi ganun na influence, mayaman ka na, hindi ka na matatanggal dyan. Kaya sinulatan sila ni John, alam nila aabuso yung iba dito at nangyari nga. Amen. Hey, young men, ano yung exhortation sa inyo? Binabalik ka doon sa nakilala mo dati, nakilala ng tatay mo, ng mga maliliit. Ano pinagkaiba sa iba kung wala akong ibang special doctrine na ako lang makikilala ko? Papauso ko, loko-loko ka. Kung sakali man na umabot kayo sa ganun, balik kayo sa Diyos. Balik kayo parang kayong bata, aalamin mo, sinabi ng Diyos, hanggang doon ka lang, huwag kang papauso. Amen? So number 7, the knowledge and leading of the Lord in His Word is supreme in any age. Matanda, bata, sobrang tanda, ganun pa rin yun. Sobrang sikat mo na, pwede na akong pauso, katulad ni Pope. Kasi lahat nakatingin sa kanya. Ikaw ang representative ni Jesus. Turuan mo kami. Kahit ano ata sabihin ko dito, ganun nga nangyari sa Catholic. Doon yung iba, syempre nag-rebel. Anong indulgence? Wala sa Bible yan. Purgatory, wala sa Bible yan. Iba humiwalay, pero nanatili yung pawid ng Catholic. Kung doon ka lang nakatingin, yes, mananatili yan. Pero anong klase ka sa Diyos? Amen. Parang hindi mo nakilala yung Ama at ang salita ng Diyos. Niwala kayo, iba sa inyo siguro ganyan. Kilala ko dati, ganyan lang. Alam ko na yun kasi nga, parang anak ng usino, ang kalakaran sa kanila, ganun. Diba? Anak ka ni ganyan, sigurado, ikaw gumanan yan. Yumabang, bata pa, yumabang niya. Ulitin ko ano yung mga katotohanan na dapat maintindihan ng mga young people at i-retain nyo. Huwag yung pagsikat na kayo, okay na yan, wala nang pakialam dyan. Hinatutunan mo ng basics, iwanan mo yon. Start with holiness, consider that God will judge, work hard, mga young people. Amen? Huwag nyo iiwasan yung hard work. Then, lead and influence by example. Hindi pwedeng, kayo lang, kasi ako yung boss kayong gumawa. Ako, huwag nyo titignan, di ba? Huwag kayong mag-isigarilyo, bigyan mo nga ako ng Pastor, di ba, dapat di tayo sinungaling. Kasi ibang pag may kino-cover up yan, sinungaling na yan. And then, work smart with integrity. Sinabi doon kanina sa Titus na be sober-minded. And then, accumulate and utilize. Gutom na ba kayo? Ako din Parang ako lumulutang na dito Accumulate and utilize. Mga bata, amen? Accumulate mo lang yan. Huwag kang magmadali. Kung totoo ka lagi, every service, every personal Bible study mo, tapat ka sa Diyos. Accumulate ka ng wisdom. Huwag kang, ito yung sinabi ni Pastor ganyan Spurgeon, ganyan. Ito yung sinulat niya. Pag mali. Amen. Ha? Amen.
Pag tama, tama. Huwag mong baliin. Eh, sino ba yung nagsabi niyan? Yung sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Work smart, with integrity, accumulate, utilize wisdom, and then the knowledge, and again, lalagay ko naman to sa YouTube, no? Pero the knowledge and leading of the Lord in His Word is supreme in any age. Amen. Regardless yung gaano katanda yan, don't be respecter of persons. Huwag mo nang babastusin, ha? Kasi obviously, pag matandang pastor na yan, marami nang naipon yan. Ako, pag may tinulig sa ako, tulad yung Abante, kunwari, si Isko, di naman pastor yun, pero hanggang doon lang naman yun, hindi ko nang sinabing wala siyang kwenta, all throughout, wala siyang nagawa sa Panginoon. Hindi ko nang sinabing ganun. Kaya pag mali, mali. Amen. Basta bata ka pa. Ito yung sabi ng salita ng Diyos eh. Anong tama? Okay? Conclusion natin, again, mga ladies, mga young men natin, mataas yung expectation sa kanila. Tulungan natin, pag-pray natin sila, supportahan natin. Okay? Huwag kayo na makipagkumpetensya pa. Okay? Ngayon, tama, mali. Doon yun. Hindi na mabago yun. Pero kasi yung expectation sa kanila, intindihin natin, sa akin, hindi madali, supportahan natin. Amen? Ayun. So, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita. I pray na young men, Panginoon, mag-isulahan dito si mga baguhan, Panginoon. Alam namin na yung aming lipunan, Panginoon, nag-shift, Panginoon. Even mga bakla nga tinatanggap na. But iba naman, mga kababaihan, sila yung laging hina-highlight, binabali nila yung katotohanan. Panginoon, I pray, sundin namin ang inyong sinasabi sa inyong salita, Panginoon. Yes, may pagkakaibang lalaki, babae. At malinaw pa ulit-ulit ang responsibility binigay nyo, yung leadership, Panginoon, lalaki. Mga lalaki na, huwag manghina, Panginoon, dahil sa taas ng expectation. I-pursue din namin or abutin namin yung, dahil kayo naman, hindi naman kami mag-expect sa amin, hindi namin kaya abutin. So, I pray na mga kalalakihan, tanggapin yung ganong responsibility. Nabanggit yung kaninang hard point, yung work hard, Panginoon. Hindi lang iwasan yan talaga yung responsibility. Nagpasamin talaga yan. Kung tutulong yung babae, salamat. To what degree, Panginoon. Pero yung mga babayan naman, may expectation din sa kanila. Sa mga bata, Panginoon, sa bahay, yan at least yung pinakapangunahin. Nakakatulong sila sa ibang bagay, salamat. Hindi naman mga lalaki maging matino, maging matapang, maging matibay, Panginoon. Tiwala sa inyo, maging provider din kami. Kayo naman ang pinaka-provider sa lahat. So, sa inyo kami tumangan, Panginoon, magtiwala at humingi, Panginoon. Patunayan din namin sarili namin, bilang mga kalalakihan. Kailangan po, tulungan nyo mga kabataan, Panginoon, maging responsable sa bagay pa lang na kung ano yung mayroon sa kanila. Pag-aaral pa lang, nakikita na integrity, Panginoon. Hindi na ngopya, hindi na nadadaya. Kayo po palain niyo, Lord. Lalo pag kami sumusunod sa inyo, Panginoon. Nakita namin yung prinsipyo, sundin, dali hanggang sa aming katandaan, Panginoon. Kailangan po, Lord, Panginoon, kayo pong palagin sa aming kakainin, basbasahin niyo, Lord. Fellowship, palain niyo, Lord. Nakita namin kaninang preaching sa NB, Panginoon. I-apply namin yan. Palain niyo rin namin pagbisita, Lord, na Pastor Ray. Palain yung anniversary doon, yung pagpapala, kami doon, sila. Bawat isa, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mula natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.